الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة الآية 111 في سورة التوبة 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان التائبون صدق الله العلي العظيم. Surah At-Tawbah verse 111. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, of course yung Surah At-Tawbah hindi binabasahan ng hindi binabanggit ang Bismillahirrahmanirrahim, no? Huwag ninyo kalimutan, basta Surah At-Tawbah ang babasahin ninyo, huwag bigkasin ang Bismillah. Pwede ka magsimula sa A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Tawbah, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa ammalahum bi'anna lahumul jannah. Katiyakan, sabi ng Allah, katiyakan na binili na ng Allah ang mga katawan o kaya buhay ng mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kapalit noon? Binili ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Binili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mu'minin na ang kapalit ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kanila. Makapatay man sila o kaya mamatay sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay pangako ng Diyos, na pangako ng Panginoon, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang surga o kaya ang paraiso. Ang kasunod na ayat ay at-taibun, yung mga taong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hamidun, at saka yung mga nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka yung mga taong ar-raki'un, nagruruko, was-sajidun, at saka yung mga tao na nagsusujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amiruna bil ma'ruf, nag-uutos sila para sa kabutihan. Wan nahuna 'anil munkar, at ipinagbabawal nila ang mga kasamaan. Wal hafidhuna li hududillah, at saka yung mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila lumalabag sa limitation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiril mu'minin, ang
mga nabanggit natin noon ay ang lahat niyon ay tinagurian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na mu'minin, tunay na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang kapalit noon ay ang paraiso. Itong ayat na ito ay inshallah maintindihan natin sa pinakahuli ng ating topic, kung ano ang pinagsasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sino ang karapat-dapat na pinangakuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng surga o kaya paraiso. Ang topic natin ngayon ay umabot na tayo sa pang-apat na imam ng Ahlul Bayt. Pang-apat na imam ng Ahlul Bayt, sino yun? Ha? Ang pang-apat na imam ng Ahlul Bayt na siya ay ang Imam Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin or As-Sajjad. Imam Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin or Imam Ali As-Sajjad. As-Sajjad, meron kayong makikita sa mga books na kung minsan ang kanyang lakab ay tinatawag na As-Sajjad, kung minsan naman Zainal Abidin. Ang hindi known sa atin yung Dhu Thapanat. Dhu Thapanat, yani yung may-ari ng isang palatandaan na palatandaan ng mahabang panahon na pagdadala ng mga mabibigat na bagay sa kanyang balikat. Dahil ang Imam Zainal Abidin ay tinagurian siyang isang imam kung saan siya mismo ang nagdadala ng mga yung mga sadakat sa pamamahay ng mga fukara. Mismo siya ang nagdadala. At siya mismo ang nagbubuhat, pinapasan niya ng kanyang balikat, at dahil sa katagalan ng panahon, mahabang panahon na ginagawa niya, hindi lang yun, halimbawa, 1 buwan, 2 buwan, tuli tarikh imamatihi, sa katagalan ng kanyang bilang imam, ay siya ang nagdadala ng mga sadakat sa mga pamamahay ng mga tao. Bigas, gandum, ano yan? Dakik, flour, anong tawag doon? Yung mga ginagawang cake, anong tawag doon? Arena. Yun ang mismo, siya ang nagdadala ng mga yun sa pamamahay ng mga pukara. Inshallah, i-explain natin mamaya kung ano ang nagawa niya. So, ang pagtawag sa kanya, Dhu Thapanat. Dhu Thapanat. Thapanat, bimana, yung isang parang, yung bair, kung yumuyo ko ang bair, meron siyang parang malaking laman na kung saan doon makikita mo dahil sa katatayo niya o kaya kayuyuko niya, makikita mo ang isang bagay na matigas talaga. At yun ay nasa kanyang balikat. Yun ang Imam Zainal Abidin o kaya Imam Ali ibn al-Husayn. Ang kanyang nanay ay, sino ang kanyang nanay? Sino ang nanay ng Imam, asawa ng Imam Hussein alayhis salam? Meron nagsasabi na Maryam. Meron nagsasabi na isa yun sa yung anak ng pinaka-last na king ng Persia. Kisri.
ang tawag noon ay Shahbanu. Yani Shahzanan. Ang Shah, ibig sabihin ng Shah, salitang Persian yun o kaya salitang Pakistani. Ibig sabihin ng Shah, yani king. Zanan, yani yung leader ng mga, kung sa Arabic yun, ang pagtawag noon ay Sayyidatun Nisa. Sayyidatun Nisa, yani sa Persian, Shahzanan. Shahzanan ang asawa na, tunay na pangalan ng asawa ng Imam Hussein a.s., nanay ng Imam Zainal Abidin. Pero, pinalitan yun ng Imam Ali a.s. sa panahon na pinangasawa niya ang kanyang anak doon sa babae na yun, pinangalan niya Shahrbanu. Shahrbanu. Shahrbanu yani, Shahrbanu dahil kung Shahzanan ay parang kapareho ng kanyang, ng title ng Imam, ng Hazrat Fatimah Zahra. Kung saan ang Sayyidatun Nisa'il Alamin ay walang ibang babae na pwedeng makakuha niyon at saka pwedeng ibigay sa kanyang pangalan. Hanggat isang araw, sabi ng Rasulullah, Ya Fatima, alam tardi annaka sayyidatun nisa'il alamin, hindi ka ba na kontento na ikaw ay sayyidatun nisa'il alamin? Sabi niya, Ya Abi, ya Rasulullah, fa kayfa Maryam? Di ba? Si Maryam, tinawag din sa kuan na sayyidatun nisa'il alamin. Di ba? Ang Maryam, sino si Maryam? Nanay ni Nabila Isa a.s. Tinawag din siya Sayyidatun Nisa'il Alamin. Pero ano ang jawab ng imam ng Rasulullah? Sabi niya tama. Maryam ay Sayyidatun Nisa'il Alami, Sayyidatun Nisa'i fi alamiha. Fi alamiha. Siya ang pinuno ng mga kababaihan sa panahon niya, kapanahonan niya. Pero ang Hazrat Fatima ay Sayyidatun Nisa'il Alamin. Yani, siya ang pinuno ng lahat ng kababaihan sa lahat ng panahon. Yani, from Adam up to the last henerasyon ng dunya o kaya ng mundo. At yun ang anak, o yun ang nanay ng Hazrat Ali Zainal Abidin. Ang kanyang tatay naman ay, of course, alam natin na Imam Hussein alayhis salam. At pinanganak ang Imam Ali ibn al-Husayn kailan? Sino naka-memorize? Kailan pinanganak ang Imam Ali Zainal Abidin? Sha'ban, 5 min Sha'ban, 5 ng Sha'ban, year 38 Hijri. Yani, panglima ng Sha'ban, sa buwan ng Sha'ban, sa year ng 38 Hijra. Pinanganak ang Imam Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin. Kung tatalakayin natin ang 38 Hijri. Kung explain natin ang talambuhay o kaya brief history ng Imam Ali Zainal Abidin, unahin natin itong virtues o kaya yung katangian ng Imam Zainal Abidin kung saan, anong dahilan na ang Imam Ali Zainal Abidin na kasama sa
revolution o kaya sa sa confrontation ng Imam Hussein alayhis salam sa lugar ng Karbala, sa Karbala, bakit ang Imam Ali Zain al-Abidin ay hindi siya kasama sa mga nasyahid? Bakit ang Imam Zain al-Abidin ay kasama sa mga taong hindi na sahid, samantala ang lahat ng lalaki sa panahon ng pagjihad ng Imam Hussein alayhis salam ay nasyahid. Maliban lang sa mga yung bata na lahat ng lalaki ay nasyahid except Imam Zain al-Abidin alayhis salam. Kung tingnan natin ang riwayat o kaya hadith ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabi ng Rasulullah, an Husayn ibn Ali, narinig ng Imam Husayn ibn Ali na nagsabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabi ng Imam Husayn ibn Ali, sabi niya, qala dakhaltu ala jaddi Rasulillah, sabi niya, isang araw pumasok ako sa bahay ng pamamahay ng aking grandfather ng Rasulullah. Paaslasani ala fakdihi, at pinaupo ako ng Rasulullah saan? Sa kanyang anong pagtawag dito? Pinaupo siya sa kanyang paa. Pinaupo ng Rasulullah ang Imam Hussein alayhis salam sa kanyang paa. Wa qala li, at sinabi ng Rasulullah sa akin. Ano ang sinabi ng Rasulullah sa Imam Hussein alayhis salam? Sabi ng Rasul, inna Allaha ikhtara min sulbika ya Hussein tis'atu a'immatan. Sabi ng Rasulullah, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili o pinili ka galing sa iyong mga inaapo, galing sa iyong pamilya, min sulbik, yani galing sa iyong sulbi, galing sa iyong genealogy, na pumili ang Allah subhanahu wa ta'ala ng siyam na katao galing sa iyong family ng Imam Hussein alayhis salam. Tasi'uhum qa'imuhum, ang pangsiyam sa kanila sa siyam na katao na yon, kasama na ang galing sa mga anak ng Imam Hussein alayhis salam. Tasi'uhum, yung pangsiyam ay qa'imuhum, yun ang meron siyang gagawin, o kaya sa last generation siya ang magiging gagawa din siya ng reformation o kaya revolution kagaya ng ginawa ng Imam Hussein alayhis salam, para lang ma-reform o maibalik ang tunay na syariah ng Islam, o kaya maibalik ang kapayapaan sa mga Muslimin at maibalik ang kanilang karapatan. So, wa kulluhum fil padli wal manzila indallah sawa. Itong siyam kataon na manggagaling sa iyong pamilya, sabi ng Rasulullah, galing sa iyong sulbi, indallah bil fadli wal manzila, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala wala silang pinagkakaibahan, yani la yujad mumayyijat, wala silang distinction, walang pinagkaibahan itong mga siyam na katao na galing sa sulbi o kaya galing sa pamilya ng Imam Hussein alayhis salam, yani yung mga anak na magiging imam, magiging pinuno ng Muslimin after Imam Hussein alayhis salam, ay lahat sila ay sawa indallah, yani pareho ang kanilang pagkatao, pareho ang kanilang karangalan, at pareho ang kanilang takwa at saka ilmu sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi naman ng Saduq sa kitab, sabi naman ng Ibn Abbas sa kitab Yanabi'ul Mawaddah, sa kitab
matatagpuan natin itong sinabi ko na sa kitab Yanabiul Mawaddah. Sabi ng Ibn Abbas, isang sahabat ng Rasulullah, sabi ni Ibn Abbas, Sami'tu Rasulullah yaqulu, Ana wa Aliyun, wal Hasani wal Husain, wa tis'atu min wildil Husain, mutahharuna al-ma'sumun. Sabi ng Ibn Abbas, isang sahabat, companion ng Rasulullah, sabi niya, narinig ko ang Rasulullah nagwika. Sabi ng Rasul, ako, Rasulullah yani, wa Ali, dalawa, wal Hasan, pangatlo, wal Husain, pangapat, wal Husain, wa tis'atu min wildil Husain, at siyam galing sa pamilya ng Imam Husain. So ilan yun lahat? 13, di ba? Wa tis'atu min wildil Husain, at siyam katao na galing sa pamilya ng Imam Husain alayhis salam, mutahharun ma'sumun. Silang lahat ay mutahharun, sila ay dalisay ang kanilang pagkatao, malinis, purified, ma'sum, hindi gumagawa ng kasalanan, at hindi kailanman ay hindi makakagawa ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi nila kayang gumawa, no? Pero yung pagmamahal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at yung paniniwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na paniniwala, yung yakin nila ay yun ang magdudulot sa kanila, yun ang magdadala sa kanila sa na hindi gumawa ng kasamaan at hindi makagawa ng kasalanan. Wa illa, ang Imam Husain alayhis salam, tao rin gaya natin. Nakapag-asawa rin, kumakain din, natutulog. Subalit, ang kaibahan, sila ay nakikita nila ano ang mangyayari kung gagawin nilang isang bagay na labag sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, mawawala kaagad yung kasiyahan o kaya yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay mawawala sa panahon na nakagawa tayo ng isang kasalanan. Yani by that time, maliit man o kaya malaki, by that time mawawala kaagad ang pagmamahal na yun. At maibabalik lang kung halimbawa magtauba o kaya magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ng Rasulullah, itong mga anak na galing sa Imam Husain na siyam katao, lahat sila ay ma'sum. Yani, itong siyam katao, kasama doon sa sa ayat na anong ayat na nagsasabi na ang mga tao na ito ay dalisay ang kanilang pagkatao, sila ay purified, malinis, hindi gumagawa ng kasalanan. Anong ayat yun? Sinusulat lang ninyo. Hindi niyo, Anong ayat yun? Suratul Ahzab, diba? Verse verse 33, kasama yung siyam katao from the genealogy of Imam Husain alayhis salam, kasama ang siyam katao na sino? Imam Ali Zain al-Abidin, Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir, Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Musa al-Kadhim, Imam Ali ibn Musa, Imam Muhammad ibn Ali, Imam Ali ibn Muhammad, Imam Hasan ibn Ali, at yung pangsiyam Imam Zaman. Siyam yun katao. Plus 4, Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan, at saka Imam Husain, 13 sila katao. So bakit natin sinasabi 14 maksum? Dahil kasali ang isang anak ng Rasulullah na siya ang Hazrat Fatimah Zahra, nanay ng Ummul A'immah, nanay ng mga imams, di ba?
nanay ng 10 imams. Nanay ng 10 imams, kasama ang Imam Hasan at saka Imam Hussein alayhim assalam. Huwag ninyong kalimutan, inshallah. Dahil, kung ma-memorize niyo yung ayat na, ayatut tathir, magiging ano yan, magiging saksi yan. Inshallah, indallah, magiging saksi natin yan. Ha? Dahil the moment na natatandaan ninyo yung ayat na yon, at saka yung isa pang ayat na ang pagmamahal sa kanila ay wajib, ha? Isa pang ayat, dapat hindi niyan malilimutan. Ano bang ayat na yon? Ha? Anong ayat na nagsasabi na wajib? Yani, kung wajib, anong ibig sabihin ng wajib? Yani, dapat talaga na mahalin ang mga nabanggit sa Suratul Ahzab, yung verse 33. Ano naman ang ayat na yon? Ha? Yung pagmamahal sa Ahlul Bayt, ano yun? Suratul Al-Imran, verse 3, ano yun? Ha? Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati. Suratul Surah, verse 23. Inshallah. Verse 23, Suratul Surah, ang ayat na yon ay walang maka-escape sa ayat na yon. Dahil sa Day of Judgment, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Yan, Suratu Ali Imran, verse 35. Kung hindi ako nagkamali, titingnan ko bukas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma nad'u, sa araw na tatawagin namin ang lahat ng mga tao, kulla unasin bi imamihim, kasama ang kanilang mga sinusunod na imam. Sinusunod na imam. Sino ang sinusunod natin? Sinong imam ang gusto mong sabihin natin? Imam Shafi'i, Imam Malik, o imam yung imam sa masjid ni na Fatima. Fatima ba? Ang pangalan mo? Okay, sa Maguindanao. Sinong imam na sinasabi doon? Sa ayat na yon. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sa araw na walang maka-escape. Lahat ng nilalang, lahat ng mga tao ay tatawagin namin, sabi ng Allah, at iipunin namin kasama ang kanilang mga imam. Huwag ninyong sabihin akong tatawagin ninyo. Pwede rin, kilala ko naman kayo. Hindi ko lang alam mga pangalan ninyo. Sabi ko, yan, kasama yan, naupo yan, pero natutulog. Alam ba natin na nakabidyo yan lahat. Kung ito ngayon ay nakabidyo, mayroon dalawang malaikat na naka-guard sa atin, di ba? Nagmamasid sa atin. Ang isa, sumusulat kung ano ang ginagawa mo. Kung ang ginagawa mo, palagi kang nagsasalita sa oras ng sabi niya, okay ito, ipopokus ka rin. At ipapakita yun sa Yaumul Mahsar, na nandoon ang lahat, from Adam up to now, nandoon. Sino yun? Sabi niya, si Sharon Cunita yun. Makikita kayong lahat, makikita tayo. Alhamdulillah, makikita tayo na nakaupo tayo sa isang majlis. Alam ba ninyo ang majlis na ito? Ito ay Rawdatul Jannah. Ito ay halamanan ng surga, ng paraiso. Inshallah, kahit natutulog man kayo, okay lang yun. Anyway, sabi ng malaikat, okay lang, basta nakaupo ka dyan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
So, Suratul Ahzab 33, okay? Verse 33, ayat na itong mga imam lahat, yani from Rasulullah. Kasi kung sabihin natin, ang dapat magiging imam, yung magiging leader na hindi nagkakamali, yung taong perfecto sa kanyang perfect sa ilmo. Of course, hindi perfecto na kagaya ni ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Ibig sabihin ng perfecto, yani, unang-una hindi siya gumagawa ng kasalanan. Yani magiging isang halimbawa talaga siya ng isang bilang leader. In terms of ilmo, hindi nagkakamali. Walang kulang sa kanya. Indahu ilmul kitab. Alam niya ang the whole Quran. Kagaya ng kagabi, nag-attend kami sa yung isa sa mga Huffaz, yung nagbabasa ng Quran, memorize niya ang the whole Quran. Masya Allah. Masya Allah, nakakaano. Parang tumatayo ang balahibo ko kagabi ng binasa niya. Nakakaano talaga, nakakaingit, no? Kung meron tayong anak na memorize ang the whole Quran, pero meron din naman tayo, memorize ang pambansang awit. At panatang makabayan. Diba? Ayan. Malasam. Unfortunate. Iyon ay dahil hindi natin nabigyan ng yung halaga ang ating ang ating relihiyon, at hindi din nabigyan nating halaga ang hindi natin inatupag kung ano ang ating religious obligation. Pero hindi pa naman late. Kahit i-memorize lang ninyo ang Qul Huwallahu Ahad. Ayun. Pero alam ko na mayroon pang hindi nakamemorize ang Qul Huwallahu Ahad. Okay lang kahit may kudigo. Maawa siguro ang malaikat sa inyo, no, na magkuhan kayo, nakakudigo kayo. Walang problema yan, inshallah. Basta anong tawag doon? Straight lang ang yung paniniwala. Maghingi tayo ng kapatawaran sa Allah, at maghingi din tayo ng pupunta tayo sa mga yung tagapamagitan sa atin. Sino yun? Yun ang sinasabi natin, 14 ma'sum. Ang 14 ma'sum ay yun ang 13 na binanggit natin kanina. Although ang Ahlul Bait, yung paglabas ng pagbaba ng ng ayatut tathir, ang nasa loob ng na yun, ang dahilan ng pagbaba ng suratut tathir ay para sa 5 katao na sinabi natin kahapon, di ba? 5 katao. Pero sinabi ng Rasulullah, min wildil Husain, ya'ti tis'a nafar, yani tis'al a'imma, tis'atu a'imma. Yung siyam na katao na magiging pinuno ng mga ummatul muslimin, imam ng mga muslimin, ay galing sa pamilya ng Imam Hussein alayhisalam, na kung saan silang lahat ay ubod ng katapatan, at sila ay mararangal na tao, at sila ay mga dalisay na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinili bilang pinuno ng mga muslimin. Ang Imam Hasan, ang Imam Ali ibn al-Hasan, ang Imam Ali ibn al-Husayn, sabi ni Ahmad ibn Hanbal, riwayat galing sa Ahmad ibn Masruq, kala, kunna julusan inda Abdullah ibn Mas'ud. Itong si Ahmad ibn Masruq, isang tabi'in, na narinig niya, sabi niya, kunna julusan inda Abdullah ibn Mas'ud. Nakikiupo kami sa jalasa, sa gathering ng mga sahabat, na ang Abdullah ibn Mas'ud, isa siya sa mga sahabat na nakamemorize ng the whole Quran. Abdullah ibn Mas'ud. Nagtanong si Masruq, isang tabi'in, sabi niya kay Abdullah ibn Mas'ud,
Ya Abdullah, hal sa'altumur rasul kam yamliku hadhil umma min al-khalifa? Sabi ng Ibn Masruq, Ya Abdullah, natanong mo ba ang Rasulullah kung ilan ang magiging khalifa ng mga Muslimin, itong umma natin, ilan ba ang leader ng mga Muslimin after Rasulullah? Yun ang tanong ng Masruq o Ahmad ibn Masruq. Ang sagot ni Abdullah, sabi niya, Mundu kadimtu minal Iraq, sa panahon na nakabalik ako galing sa Iraq, walang nakapagtanong sa akin ng ganyang klaseng tanong. Ibig sabihin nun, walang nakapagtanong sa kanya tungkol sa Khalifatul Muslimin kung ilan after Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tama sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, Lakad sa'alna Rasulullah faqala 12 ka'iddati nuqaba'i bani Israel. Sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, tama yung tanong mo na ilan ang Khalifatul Muslimin after Rasulullah. Ang sagot daw ng Rasulullah sa kanya, 12 o kaya 12 katao ang imam ng mga Muslimin after Rasulullah, kagaya rin ng mga tao na naniniwala sa Bani Israel, naniwala sa Nabiullah Isa alayhis salam, meron silang 12 na katao, 12 princes, di ba? Ang isa sa naniwala, yung Ansar li Isa, ang isa sa kanila ay namatay. Yun yung na crucified, yung naibitay sa cross. Isa sa mga 12 na naniwala sa Nabiullah Isa alayhis salam. Sa irada, sa kagustuhan ng Allah Ta'ala, yung isang Ansar na nabitay, yun ay parang kahawig ng Nabiullah Isa talaga. So dahil doon, yun ay isang sakripisyo ng isang followers ng Hazrat Isa alayhis salam. So sabi niya, yung lahat ng mga propeta ay meron silang 12 na followers na ubod ng paniniwala or matapat ang kanilang paniniwala sa kanilang propeta. So sabi niya, itong Muslimin, itong umma natin ngayon ay meron tayong 12 na imams. Yun 12 na imams yun, sino yun? Yun ang pangunahing imam ay ang Imam Ali alayhis salam, at ang panghuli ay yung 12 imams na Imamuz Zaman. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sana ay magiging followers tayo ng Imamuz Zaman lahat, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Isang araw, tinanong si Jabir ibn Abdullah, itong si Jabir isa ring sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, at siya ay isa sa mga matapat na sahabat. Tinanong siya ng isang sahabat din tungkol sa, nagtanong ang Jabir ibn Abdullah al-Ansari sa Rasulullah tungkol sa yung ayat na wajib din sumunod, wajib sumunod, obligatory sumunod sa Allah, sa Rasul, at yung sa mga imam. Kanina, ang sinabi ko sa inyo, wajib, obligatory ang pagmamahal sa Ahlul Bayt. Nabanggit ko na yon. Ngayon naman, nagtanong ang Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sabi niya, Ya Rasulullah, itong ayat na ito, na wajib ang yuti Allah, ang pagsunod sa kagustuhan ng Allah, sa kagustuhan ng Rasul, at sa kagustuhan ng 12 imams. Ano namang ayat na yon? Sino ang magka-memorize? Suratun Nisa, verse 59. Okay? Suratun Nisa, verse 59. Ano yon? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah wa atiur Rasul
wa ulil amri minkum. Suratu An-Nisa. Please memorize it, no? Wajib na sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Nisa, verse ng mga kababaihan, An-Nisa, yani kababaihan, verse 59. Tatlo na, no? Bukas, ulitin ko. Tatanungin ko rin kayo, no? Nagtanong ang Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Sabi niya, ya Rasulullah, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Itong ayat na wajib o kayo mga nananampalataya o kayo mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o kayo mga believers o kayo mga mu'minat, mga kababaihan na naniniwala sa Allah. Okay. Ati Allah, alam na namin na dapat sumunod sa Allah at alam din namin ati o Rasul at dapat sumunod sa kagustuhan ng Rasulullah. Is it obligatory to follow Rasulullah or not? Wajib ba dapat sumunod sa Rasul o hindi? Wajib. Ati Allah wa ati Rasul. Isa pa. Wajib ba ang sumunod dapat sa mga imam o hindi? Ito nga ang ayat. Wa ati Rasul at magtaat din kayo, kaya sumunod din kayo sa ulil amr. Yung mga taong pinuno ng inyong ng relihiyon ninyo, ng inyong mga pinuno ng mga ng agaman or relihiyon. So sabi ni Jabir, alam na namin ang Allah, ang Rasul. Sino naman itong ulil amr? Sino ang ulil amr? Ang tanong ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari. So, ano ang sagot natin? Kung tayo ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kuan doon sa makbara, sino ang inyong imam? Isa yan sa mga tanong doon sa barzakh. Kung mamatay mga tao, no? Kung sino mababae man sa kalalaki, itatanong sa kanya, isa na itatanong kung sino ang yung imam. Ano ang yung kitab? Quran, alam natin lahat. Sino ang yung imam? Kuan. Yun. Ganon yun, no? Ganon ang kuan natin. Babanggitin yun, isa-isa natin, no? So, sino ang sabi ng Jabir ibn Abdullah, sino yung mga ulil amr? Alladhina kurina Allah ta'atuhum wa bita'atika. Sino yung nakakonek, wajib ang pagtaat o kaya pagsunod sa kanila? Sino yun? Sabi ni Jabir, sabi ng Rasulullah, ang sagot ng Rasulullah, qala sallallahu alaihi wa sallam, hum khulafai. Sabi niya, itong ulil amri, sila ang mga kahalili ko, sila ang mga kapalit ko na mga imam. Sabi ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari, wa a'immatil muslimin, sabi ng Rasulullah, hum khulafai ya Jabir, wa a'immatul muslimina ba'di, awwaluhum Ali, wa akhiruhum sino? Al-Mahdi. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Sabi ng Rasulullah, ya Jabir, itong ulil amr, alamin natin dapat, ang una ay, sila ay mga kapalit ko. Ang unang-una ay Imam Ali ibn Abi Talib. Darating yan darating ang Imam Ali sa panahon na malapit na mamatay ang tao, lalaki man at saka babae. Kung babae, darating ang Hazrat Fatimah Zahra. Darating. Hadir. Kung si Pulana ay malapit ng nasa na ng kamatayan, inshallah. Pero yung mga followers ng Ahlul Bayt, hindi sila mahirapan, inshallah. We can guarantee you, so long as we believe truthfully.
Itong totoo ang pagmamahal natin, ang paniniwalaan natin sa Allah, sa Rasul at saka A'immatul Muslimin, hindi tayo mahihirapan. At meron isang dua, magiging isang dua na yun, kahit isang beses lang. Isang beses lang na ipagdua mo, ipagdasal mo, no? Pero ako hindi. Lahat ng, everyday, morning and afternoon ginagawa ko yun. Sabi niya, kung malapit na mamatay mga tao, hindi sila mahirapan sa endal maut. Endal maut, sa kamatayan, tutulong sa iyo ang mga Ahlul Bayt. Tutulong sa iyo at hindi ka mahirapan. Dahil, kung isa kang followers ng Ahlul Bayt, la yu'min ya Ali, la yu'minu ka, la yuhibbuka illa mu'minan. Yung totoong yung nagmamahal sa Imam Ali alayhis salam, ibig sabihin doon, sa lahat ng mga imam, walang nagmamahal sa mga imam, kundi ang pagtawag sa kanila, real mu'min. Ang mu'min ay hindi nahihirapan sa kamatayan. Isa. Hindi din mahirapan sa tanong ng Munkar at saka Nakir doon sa barzak, sa kubur, sa makbara. Yung 7 feet below the ground, di ba? Hindi tayo mahirapan dahil hindi na kayo tatanungin ng Munkar at saka Nakir. Pangatlo, saan? Doon sa sa Sirat, doon sa yung bridge kung saan ang liit noon ay yung isang buhok, i-divide pa yan 6 times or 7 times. Ang liit ng ng bridge na yon. Pero yung mga nagmamahal sa Ahlul Bayt, wala. Hindi nila makikita yon. Diretso sila inshallah sa paraiso. Sino ang may gusto sa atin? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay. Ang katayuan ng Imam Hussein ibn Ali, Ali ibn al-Husayn. Sino ang Imam Ali ibn al-Husayn? Isa sa mga ginagawa ng Imam Ali ibn al-Husayn alayhis salam, kung ang pag-uusapan natin ay ilmu o kaya kaalaman, o kaya kung ang pag-uusapan natin ay kung paano siya naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya kung paano siya na magsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Imam Malik, ang sabi ni Ibn Hajar sa kitab Sawaikul Muhrika, ang sabi niya, inna Zainal Abidin, sabi niya, Zainal Abidin huwa alladhi khalaqa abahu ilman wa zuhdan wa ibadatan. Sabi ng Ibn Hajar sa kitab Sawaikul Muhrika, sabi niya ang nakakuha ng ilmu o kaya kaalaman ng kanyang tatay. Sino ang tatay ng Imam Ali ibn Husayn? Yani Imam Husayn. At ang nakakuha ng zuhud, yani kung paano tinalikuran na niya ang dunya, ang mundo, at kung paano ang pinakamalakas na mag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nakakuha lang lahat ng yun ay walang iba kundi ang Ali Zainal Abidin alayhis salam. At sabi ng Imam Malik, bakit siya tinawag na Zainal Abidin? Decoration ng mga taong nagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Zainal Abidin. Yani tanglaw ng dunya o light ng mga taong yung mga nagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit
tinawag sa Zainal Abidin? Dahil likathrati ibadatihi. Dahil fi layalihi saiman. Lahat ng gabi ay lahat ng gabi kaiman. Lahat ng gabi ay siya ay nagdarasal. Wasaimu laylan, at siya rin ay nag-ayuno sa daytime. Wa isruna aman kana yabki ala abihi. Yani, ang Imam Hasan, ang Imam Ali ibn al-Husayn alayhi salam, Zain al-Abidin, during daytime siya ay nagpo-fasting. During night time, wala siyang ginagawa, kundi nagbabasa ng Quran at nagsasamba sa Diyos. Sa loob ng 20 years ay hindi siya, everyday siya ay na umiiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tuwing pinapakain siya ng kanyang asawa, pinapakain, at tuwing nakikita niya ang pagkain, iiyak siya kaagad. Until such time, isa sa mga yung tumutulong sa kanya, na Rasulullah, sabi niya, bakit ka palaging umiyak? Yan ay kakasama sa iyong sarili. Sabi niya, bakit ako hindi iyak? Kung ang Nabiullah Yaqub, sino ang Nabiullah Yaqub? Tatay ng Nabiullah Yusuf. Tatay ng Nabiullah Yusuf, at meron siyang 11 kapatid, di ba? At ang Nabiullah Yusuf ay inihagis sa loob ng balon. Okay, Nabiullah Yusuf yun. Ang kanyang tatay ay Nabiullah Yaqub. Sa pagkawala ng kanyang anak, nabulag siya dahil sa kaiiyak. Pero buhay ang kanyang anak. Sabi na, ano ba ang magagawa ko? Kung ang Nabiullah Yaqub ay umiyak para sa temporarily pagkawala ng kanyang anak, ako pa kaya? Kitang-kita ako ang aking ama. Ang aking ama at ang 17 katao na aking pamangkin at ang aking mga kapatid na sinumbali, kinatay ng mga kaaway namin at inalis pinutol ang ulo, nakikita ko at wala akong magagawa. Bakit ako hindi iiyak, sabi niya? At ang tatay ko ay hindi nababalik. Yun ang dahilan niya ang dahilan ng kanyang pag-iyak dahil sa panahon na yun wala siyang nagawa. Kasama man siya doon sa Karbala. Ngunit hindi siya makakatayo dahil sa sobrang yung lagnat, hindi siya makakatayo. At kung tumatayo siya kung minsan na nagkukulap siya ay nawawalan ng malay. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay ng mga kaaway ng Islam. So, dahil kung siya ay nasahid din, so walang Husayni. La yabka Husayniyan abada. Walang maiiwan na, Husayni. Yung mga sada. Walang maiiwan. At mamamatay lahat. Masasahid lahat. At hindi lalabas itong siyam katao na galing sa pamilya ng Imam Hussein a.s. Yan ang takdirullah. At yan ang, destiny na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kabutihan ng mga tao. At ang Imam Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin, isa sa mga karamuho, isa sa mga concern niya o kaya yung pagmamahal niya sa mga tao, although siya nga ang mga tao nagmamahal sa kanya, pero yung suyupuhum alayhim, yung mga ang puso nila ay nasa Ahlul Bait, pero dahil sa material, dahil sa makamundong influensya ay hindi nila magawang protektahan ang Imam Hussein at saka ang Imam Zain al-Abidin. Ang Imam Ali Zain al-Abidin, kung minsan siya ang nagdadala ng mga pagkain o kaya pagkain sa mga pukara, hanggang isang araw, isa sa mga pamangkin niya ay
Kasi kung ang Imam Ali Zainal Abidin, kung magbigay siya ng pagkain, nagdadala siya ng pagkain, mga bigas o kaya yung yung flour sa mga pukara, hindi siya nagpapakilala, ha? Inaanuhan niya yung parang niqab, no? Ha? Nakaano yung mukha niya at hindi niya pinapakita sa tao. Inaano niya yung pamamay ng tao. Tapos yung lumalabas, binibigay niya ang isang sakong bigas o kaya kung ano-ano nang binibigay niya. Mismo siya ang magdadala. Isa sa mga pamangkin niya, sabi niya, binigyan niya ng ilang dinar. Kinuha ng kanyang pamangkin. Sabi ng pamangkin na yon, mabuti ka pa nakapagbigay sa amin, pero ang imam namin na Imam Zainal Abidin ay hindi nagbibigay sa amin. Anong ginawa niya? Kung tayo siguro yun, anong gagawin natin? Ha? Pero anong ginawa niya? Umiyak lang siya at nagsabar. Ha? Pero itong binibigyan niya na pamangkin niya, nalaman din dahil sa kanyang pagkamatay nang namatay ng Imam Zainal Abidin alayhis salam, nang masahid na, naputo na rin ang pagbibigay na every night sa kanilang pamamahay. So doon nalalaman nila ang Imam Zainal Abidin pala ang nagbibigay sa kanila, pero hindi nila nalalaman. Ano pa? Isa sa mga karamihi, isa sa mga akhlak ng Ahlul Bayt na ang Imam Zainal Abidin na sa kapanahonan niya. Alam ba ninyo kung sino si Marwan bin Hakam? Ang Marwan bin Hakam, sekretary ni Uthman ibn Affan. At siya rin ang nag-design kung paano patayin si Uthman ibn Affan. Sekretary na yun. At pamilya Umayyah yun. Nagiging governor ng Madina sa panahon na si Yazid ang nagiging governor. Sa panahon na si Yazid ang governor, so naibigay kay Marwan bin Hakam ang pagka-governor ng Madina. So dahil sa revolution na ang taon ay nayayamot, dahil pagkatapos ng pagkasahid ng Imam Hussein alayhis salam, iba't ibang grupo ngayon ang gustong mag-revolt against Umayyad dynasty. So itong taga Madina, yung mga taong nag-support sa Imam Hussein alayhis salam, anong ginawa ng pamilya ni Muawiyah o Yazid? Anong ginawa nila? Yung mga pamamahay nila ay winasak at sinira lahat. So isa na yun sa mga dahilan na nagagalit ang mga tao. So nagkaroon ng revolution, ang tawag doon al-Hurra, yani Thawratul Hurra fil Madina. So itinaboy lahat ng mga tao ang governor ng Madina, si Marwan bin Hakam. So sa panahon na yun, nagtakbuhan na ang pamilya ni Muawiyah. Nag-escape na from Madina. Ang naiwan si Marwan bin Hakam, problema ni ngayon, ang kanyang pamilya, yung anak at saka yung mga asawa niya, walang mag-aaruga. Pumunta si Marwan kay Abdullah ibn Umar. Sabi niya, naghingi ng intercession na kung saan gusto niyang iwanan ang kanyang pamilya doon sa pag-aruga ni Abdullah ibn Umar. Ayaw tanggapin. Alam ba ninyo kung anong ginawa ng Imam Zainal Abidin? Ang Marwan bin Hakam, isa sa mga taong nagiging leader sa Harbul Jamal, yung digmaan ng Imam Ali alayhis salam at saka Muawiyah. Ang leader nun ay si Marwan bin Hakam. Pero anong ginawa ng Imam Zainal Abidin? Sa panahon na wala ng mag-aruga sa asawa niya, kinuha niya ang asawa na ni Marwan bin Hakam at inilagay niya doon sa pamamahay niya. Sa panahon na yun, umabot ang mga kababaihan, yung pamilya ng mga taon na nagsitakbuhan sa Madina, umabot ng 400 katao. Isa na doon ang asawa ng pinaka-enemy ng Ahlul Bayt, si Marwan bin Hakam. Ano kaya kung tayo ang nagiging ganon? Pinatay na ang kapatid mo, pinatay na ang iyong mga anak, pinatay na ang iyong ama,
at sila pa ang dahilan ng pang-aapi sa mga Ahlul Bait, subalit sa panahon na yun, tinulungan pa rin ng Imam Zainal Abidin. Ha? Yun ang sinasabi natin. Apa man yahdi ilal haqqu, haqqu yung ang yattaba. Sino ba ang gagawin nating bilang leader o kaya pinuno? Yung mga taong maramot o yung mga tao nasa kanila na talaga ang yung simbolo ng Islam. Ha? Dahil sa panahon na yun, ang imam ay imam, pinuno ng Muslimin, at nasa kamay niya ang hidayah, ang aral ng Islam. Nasa kamay din niya ang kaligtasan ng lahat. Anong ginawa niya? Pati yung enemies niya ay itinago niya at inaruga niya. Kinupkup niya ang asawa ni Marwan bin Hakam at saka mga anak. Yan ang katangian ng mga Ahlul Bait, kung saan ay sa lahat ng pagkakataon sila ang simbolo ng Islam talaga. So, isa yun sa mga katangian ng Imam Zainal Abidin. At insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sana'y huwag ninyong kalimutan ang sinabi natin. Yung mga ayat na yun, i-memorize ninyo. Dahil magtatanong din ako bukas, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Yung hindi maka-answer na sa takrim na baka mayroon kayong baka mayroon kayong punishment. Baka magsasalita kayo sa unahan. Papasalitain kayo dahil hindi kayo naka-answer sa tanong na yun, insyaAllah. So, inaasahan natin mga kapatid, huwag kayong mag-absent, insyaAllah, dahil hanggang 18 or 17 ang lecture natin. 18 at ang iniisip ko ngayon kung paano ako magturo ng yung mga kung paano ang pagziyarat, insyaAllah, at ano ang gagawin natin doon sa Mashhad. Pero wala tayong hindi pa namin alam kung sino-sino ang mga kasama, at hindi pa rin namin alam kung ano ang gagawin. Pero yung mga nag-attend ngayon, please huwag kayong mag-absent. At yung mga nag-absent, pa-attenin natin insyaAllah para hindi sila mawawala sa itong lecture natin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa alihi at-tahirin.